Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito Peter, taga Tito. At kami po ang inyong Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin, kami po, puti ka na nangyari sa akin. Parang nayayanig ako, Tito P. Nayayanig ako. Ewan ko kasi di ba naglililindol nitong mga nakaraan? Pero bago natin pag-usapan yan, tuloy ko muna yung spill natin. Kami nga po pala guys ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Speaking of yanig, Tito P. Daming pagyanig na nangyari dito sa Pilipinas. Nagsimula sa Cebu, tapos lumindol sa Davao, tapos lumindol ulit sa Cebu. Tapos, di ba mayroon pa sa La Union? Di ko alam yung La Union, pero meron sa La Union recently. Talaga nakakatakot lang na, but yung sa Cebu pare matindi ha? Oo, dami namatay. Oo, dami namatay. Pero yun nga, hindi naman sa pinagtatawanan namin yung mga nangyari. Siguro, nakakatakot. Ako natatakot. Tumatawa ba ta? Hindi, baka kasi isipin nila kasi nga, longest running comedy podcast, nag-uusap tungkol sa lindol. Baka kasi isipin nila, pagtatawanan natin, hindi. Ako natatakot ako ng slight. Kasama siguro sa pagtanda yun, Tito P, na ang dami ko kasi nakitang pre. Yung nakita mo yung isang seaman na parang gumastos siya ng around 21M sa bahay niya. Tapos, nagiba yung bahay niya. Tapos, yung sasakyan na nandun sa ilalim ng bahay niya, giba din. So technically, yung pinaghirapan niya ng ilang taon, ubos ka agad sa isang lindol. Well, nakita mo yun? Ito ba yung puting bahay na na may Fortuner sa baba? Oo, yung may Fortuner sa baba. Well, nakakalungkot, pero wala kang magagawa. At the mercy ka sa nature. Hindi, yun nga yung sinasabi ko, Tito P. Na parang ako natatakot din ako. Kasi, lalo na ngayon, medyo umiidad na tayo. Tapos, ako, sa tulong ni Lord, saka syempre sa paghihirap naming mag-asawa, nakakapagpundar-pundar na kami. Ang kinakatakot ko pa, anong gagawin ko pag yung pinaghirapan naming na-disgrasya ng lindol? Kasi may lumabas na statement yung gobyerno na in case na matuloy nga yung big one na yan, parang nasa 66,000 plus yata or 6 yung magic number, 600,000 yata o 66%, di ko matandaan. Just don't take yung mga sinasabi namin na sa facts nang maapektuhan daw sa Pilipinas, sobrang dami daw. Kasi nga, syempre, hindi naman ganun kahigpit nung mga building codes dito sa Pinas. Ikaw ba, Tito P, di ba sa QC ka, malayo ka ba sa fault line? Ata? Kasi yung sambang fault line. Diba yung sa may C5? Diba yung C5? Ang alam ko kasi yung buong C5, yun yung fault line Kung di ako nagkamali. Ngayon, malayo na ako doon. Pero ikaw, ang alam kong QC fault line sa Ateneo. Ayun, yun nga, dire-diretso. Pero, ibig sabihin, Tito P, kahit pa paano ikaw, may mga pundar-pundar ka na rin. Ikaw ba ngayon yung tinitiran mo ngayon, sarili mo, o nagre-rent ba kayo? Or Upa to. So technically, hindi, kung masira yan, pwede niyong iwan at parang ganun. Ang kinakatakot ko yung bahay ng parents ko. Yun ang bahay. Kasi medyo maedad na rin yun, di ba? Oo, tsaka bahay ko yun O, di ba? Ang ending kasi doon ako natatakot kasi syempre, yung mga bagay,
Ako kasi parang lumaki ako sa baha. Mm. Kitang-kita ko kung paano tanggalin sa akin ng baha na maiko-consider natin na isang natural disaster. Mm. Ang daming tinanggal na memories sa akin ng baha. Oo. Well, technically, magkakamag-anak yung baha, sunog, saka lindol eh. Yun yung mga ayaw mong ma-experience. O sige, hindi naman sa minamaliit natin yung ibang sakuna. I-rank natin, Tito P. Pero parang, alam mo yun, medyo kinakabahan ako. Parang, ano yung pinaka-worst na pwede mangyari sa'yo? Ano yung parang kaya mong lampasan? Na, siyempre, pinagdadasal natin na wag naman sana mangyari sa atin. Baha ba yung pinaka-easiest? Parang, baha yung pinaka-easiest eh. Kasi hindi, maliit yung probability na matibag yung bahay mo dun eh. Pero pre, sisirain din nun yung bahay mo. Oo, pero hindi yung at least yung mga gamit. Yung, kumbaga, worst case scenario, pwedeng sirain yung bahay mo. Pero at least, kung maayos-ayos yung kalagayan mo, magamit mo lang yung madadali niya. Yung sunog yan, kumbaga sa akin, mahirap yan eh. Mahirap yung sunog. Sabi nga nila, mas malala, mas gugustuhin mo pang manakawan kaysa masunugan eh. Manakawan ng 10 beses kaysa masunugan. Kasi pag nasunugan ka, lalo na yung hardcore sunog, walang ititira sa iyo yan eh, no? Oo. Actually, tama nga eh. Kasi pag, ang papasok naman yung lindol, pag lindol, puta, parang combination na ng pwede ka rin masunugan, pwedeng masira yung bahay mo. Doon ako natatakot, Tito P. Na, lalo na kung halimbawa, ma-tsempohan ka ng lindol, tapos, wala ka sa bahay mo. Tapos, uuwi ka. Wala ka ng bahay mo. Oo. Ano ba mga pwede mong gawin para may iwasan na masiraan ka? Wala ka na magagawa dun eh, no? Wala. At pwede mo lang saka pagdadasal mo na lang talaga na matino yung gawa ni Foreman eh, no? Pwede mo lang gawin duck cover and hold. Uy, di ba may bago na nga ngayon? Yung na ito. Video duck cover and hold. Hindi nga nag-duck cover hold eh. Nag-goodbye pa sa eh. Ay, nakita ko yun si Nanay. Yung kay Cubs. Pinost ni Cubs ata, nirepost ni Cubs. Yung si Nanay na parang nag-vlog eh. Vlog cover, vlog, duck cover and hold. Hindi nga pero pero isang malaking scam yung mga earthquake drill na yan para sa akin. Bakit? Pare, sa ilang beses ko nang inabutan ng lindol sa taas ng matataas na building. Parang bihira namang nasusunod yung yung evacuation plan na yan. Parang takbong may humahabol na multo sa'yo sa likod eh. Talagang all out takbo eh. Parang tabi kayo dyan, tatakbo ko. Ganun yung mga na-experience ko sa mga opisina ko eh. To be fair, nung na-experience namin, maayos naman yung naging namin. Hindi kasi third floor lang kami. So medyo maayos pa yung namin. Naranasan ko pre from 26th floor. Oo. Magulo nga yun. Ang hirap nun. Saka pre, putang sakit ng hita namin doon. Baka doon ko sa hagdan pa mamatay eh. 26th floor. Ang naalala ko nung lumindol, di ba, pinababa lahat. Tapos yung pinapila para i-head count yung mga tao. Nagutom kami nung mga ka-team ko. Pumunta kami ng Mang-Inasal. Buti operational pa yung Mang-Inasal. Hindi sila in-evacuate. Ang weird nga eh. Ang daming tao sa Mang-Inasal. Mga tangina. Pero ito, speaking of evacuation, nabalita mo naman nangyari sa Cebu, di ba? Yung sa mga call center agents. Oo, yung tinabalik.
Oo. Ikaw ba nag-call center? Hindi ko matandaan. Nag-call center ka, di ba? Nag-call O center hindi? ako. Unang trabaho, naging callboy ako, di ba? Anong opinion mo doon sa ano? Anong opinion mo doon sa mga pinabalik ka agad saka yung pinag-call pa? Anong opinion mo doon? Nagigets ko yung sa side ng management na na operations yun eh. Kaya lang, Kasama at the same siguro time, sa ano, no? Kasama siguro sa pagtandaan natin yun at pagtaas natin sa corporate ladder na tinitingnan mo yung side ng management eh, no? oo, pero at the same time, wala kayong BCP plan na in place. Siya yung indicator sa akin na na ang olats ng kumpanya nyo. Na tawag dito parang mag-activate ka man lang sana ng work from home, yung mga ganon. Oo. At saka dapat may business continuity plan kayo pagdating sa ganon. Yun nga pala sa mga hindi nakakalam ko ano yung BCP. Business continuity plan yun. So technically, pag merong mga ganong nagaganap, dapat merong contingency plan yung kumpanya nyo paano tutuloy yung operations ng na Ida-divert muna sa ganito. ida-divert. Yun nga yung rason bakit 'di ba? Bakit nag-outsource at saka at the same time hindi mo nilalagay sa isang sa isang location lang yung outsourcing mo. Para pwede kang halimbawa may trahedyang naganap dito sa Pilipinas. Meron kang workforce sa ibang bansa na pwede mong i-activate para saluhin yung operations mo dito sa yun nga yung outsource. Actually, buti nga binanggit mo yan kasi medyo nawala din sa pag-iisip. Siguro ang pangit nung backup plan nila. Kasi 'di ba nga kung halimbawa nga katulad nung nagkaroon ng lindol dito. Maintindihan naman ng kliyente yun, di ba? Kasi matter of life and death yun eh. Oo. Hindi. In a way, nila yun. Depende sa kontrata. Dito papasok ko yung depende sa pagkaka-structure ng kontrata. Pero sa akin, dapat nagpo-provision ka para dun sa mga force majeure pag ganyan. Medyo sablay yung kung halimbawa hindi nila na-cover ng kontrata yun. Sablay yung gumawa ng kontrata. Yan ang problema. Dito papasok yung yung iba kasing project manager ay yung ibang sales pala. Correct ko, Rico. Ibang sales. Minsan pinapakete yung mga binibentang serbisyo na hindi na nila iniisip yung mga magi-implement ng serbisyo. Kaya mahirap pag yung sales mo. Minsan kasi ang problema, ang ang nasa sales, hindi nila na-experience magtrabaho dun sa sa ground. Sa floor. Oo. Ako swerte ko medyo matagal din ako nag-call center. Never ko pa namang, swerte ko ba masasabi, na never ko na-experience na kailangan ko mag-evacuate. Ikaw ba naranasan mo mag-evacuate noong nagko-call center? Hindi, swerte rin ako kasi 48th floor kami. Tapos nagkataon na nung lumindol, off-shift ko ata nun. Kinikwento sa akin ng mga kaibigan ko, nagpapanik sila kasi ramdam na ramdam. Pag lumindol lang malakas, sa 48th floor ka, ramdam na ramdam mo yung yung giling ng building nun. Pero di ba it's a good thing pag yung building sumasayaw? Oo, kasi ibig sabihin, yung nilalaro niya yung mas maliit yung probability na bumigay yung building mo. Pero from a structural standpoint, maganda na sumasayaw yung building mo. Pero kung ikaw yung nasa loob ng building, hindi masaya yung experience. Oo, tama. So nagsisway yung building Puta, hindi naman dapat nagsisway itong building yung mo Ito nga yung gusto kong, ito naman yung pagganahin naman natin ulit yung utak natin na medyo upper management ng konti. Kasi ang nagiging punto daw doon, sa sinabi doon sa mga ahente, sinabihan sila na check na raw yung building. And nabigyan naman daw ng go signal na structurally safe yung building. Anong opinion mo pagdating sa ganyan? Kasi
yun nga, ang operation nyo 24/7, ang operation nyo, anong term na to? Integral part ng business, hindi pwedeng huminto. Kasi guys, may mga ganong klaseng may mga ganong klaseng operasyon na dapat nako-cover yung operasyon, hindi pwedeng huminto. Example, booking sa airline. Yun yung pinag-iintindi ko eh. Kung contractually obligated kayo at kasama yun sa mga pinirmahan mo noong bago ka magtrabaho, may karapatan ka ba magreklamo kung sasabihan ka na itatag ka as absent without leave kung umuwi ka during that time? Okay, so ganito. Kung ikaw, empleyado ka, masasabing nakasaad sa kontrata na ito yung dapat mo, ito yung duty mo. Oo. Pero sa akin kasi, na yun eh, matter of life and death na yun eh. So sa akin, kinakancel out na yun. Di ba nga may meron nga clause ng force majeure sa sa insurance na kailangan mo magdagdag para sa mga tangang katulad ko. Ano ba ibig sabihin ng force majeure? Yung acts of God na tinatawag. So okay. ito yung mga bagay na hindi mo kontrolado. Na pag nangyari, well, at the mercy ka dun sa nangyayari. Yun yung ibig sabihin nun eh. So, sa akin pagdating sa mga ganong sitwasyon, ikaw ang papasok sa isip mo regardless kung anong pinirmahan mo, self-preservation ang ipaprioritize mo eh. Kung ako naman yung management, dapat have some balls. Na kaya mong unahin mo yung kaligtasan ng mga empleyado mo. Kasi at the end of the day, pag inuna mo yung kapakanan ng mga empleyado mo, nakita ng mga empleyado mo na prioritize mo yung kapakanan nila, sasamahan ka nila hanggang sa dulo ng mundo pagdating sa ibang sitwasyon, di ba? Nagbigay naman daw ng pizza, Tito P. Yan tayo sa pizza na yan. Hindi, saka yung questionable sa akin yung sinabihan ng building admin na okay yung structural integrity. Una sa lahat, gaano katagal yung assessment at anong assessment yung ginawa? Yun nga, yan tama. Hindi siya yung something na ma-assess mo ng 1-2 oras. Okay yung structural integrity, back to call sa Nakita mo yung mga gustong lumabas ng parking lot tapos hinarangan sila ng security guard. Tangina, kung sa Amerika yun, kasong umatikabo yun, no? Kasi kaso yun. Illegal detention. Kasi ini-endanger mo yung buhay ng mga tao eh. Masisisi mo ba yung mga security guard kung sumusunod sila sa utos nung nakakataas? So, ang kailangan mo sisihin doon yung mga nag-utos sa kanila eh, no? Upper management. Yung gwardiya kasi ginagawa lang niya yung trabaho niyan eh. So, bakit ka magagalit dun sa gwardyang nagtatrabaho lamang? Again, babalik tayo sa command responsibility. Sa akin, ang pinaka-liable dyan, yung upper management. And dapat, alam nila paano i-handle yung mga ganong sitwasyon. Oo, nagigets ko, kailangan yung i-prioritize yung operations. Pero pag pinapili ka between operations at saka buhay ng mga empleyado mo, uunahin mo yung safety ng empleyado mo para maging maayos yung operations. Nakakalungkot yung estado ng yung estado ng employment dito sa Pinas. Parang ang daming sobrang daming gulo na hindi mo alam kung ano yung uunahin mong kabadtrepan. Parang gano'n. Pero sa akin nga siya eh. Teachable moment nga siya eh. Saka yun, something to learn from eh. Hindi, ang problema kasi sa atin dito sa Pinas, alam mo naman dito uso-uso lang eh. Ayan, tulad niyan, naglililindol. So ang uso ngayon, yung mga ganitong usapan na paano yung mga sitwasyon pagdating sa lindol. Ang problema, after 1 year, 2 years, walang lindol, makakalimutan na naman yan, magkakandaleche-leche na naman. Yun yung problema dito sa atin. Hindi ko alam kung nangyayari din sa ibang bansa. Ganun din kaya sa ibang bansa na
maiksi ang attention span ng mga tao. Depende kung gaano kahirap. Kasi feeling ko pag yung mas mahirap yung bansa, mas pa-prioritize mo yung yung operations eh. Pero habang yung mayaman yung bansa, mas pina-prioritize na nila yung kapakanan ng tao. Sabagay. May point ka dun. Iba yung iba yung may kita mo naman eh pag mga galing first world, ang ang priority nila is yung sa work-life balance eh. Oh. Dito slogan lang yung work-life balance eh, pero priority nila yung yung operations eh. Ay, nako. Yun yung sad state ng Pilipinas. Pero yung sa akin nga, again, kung ikaw yung management, nakikita mo ng lumilindol, siguraduhin mo munang ligtas yung mga tao. Ikaw yung sumalo ng accountability. Sasabihin mo, ngayon, pag kinwestiyon ka ng upper management mo sa ibang bansa, sabihin mo, lumilindol eh. Alam ko, we're running a business, pero at the same time, how can we run our business kung may mangyari sa mga tao natin? Diba? Baka nakakababa ng moral ng mga tao yan pag pinakita mo ang priority nyo, kumita ng pera. Hindi yung mga tao. Kasi kung nagpakita ka ng gesture na ang kapakanan ng mga empleyado mong inuuna mo, may balik yun. Yung mga empleyado ma-appreciate nila. Yung kumpanya namin, mahal kami. Parents, this is your cheat code to understanding your gamer kid. This is Keri Kita, Guide for Non-Gamer Parents. I'm Ray. And I'm Joey. Hardcore gamers, hardcore parents. Let's learn from each other. Dito, Keri Kita. Mas gaganahan yung mga tao, makikita yung pagmamahal nila, di ba? Ang problema kasi sa atin, ang problema kasi dito sa Pinas yung resiliency, gastado na eh, no? Oo, hindi yun hindi yun ang I mean, you have to be resilient at to an extent. Pero at the same time, kailangan balance yun. Hindi siya ang problema kasi parang yung resiliency sa atin, parang yun yung pinanggagago sa atin minsan na parang parang reward pag sinabing resilient ka, na parang uy, ang galing, resilient yung si Tito P. Parang ikaw naman, dapat resilient ako pala. Oo. Parang nagiging badge of honor siya na hindi dapat. Ay, nako. Yan ang downside. Talunan natin ulit. Doon ulit sa issue ng Lindol. Tingin mo ba, hindi sa win-wish natin pero tingin mo may susunod pang mas malupit? Para kasi nakakatakot na sunod-sunod yung Lindol. Sana wala. Ako sana wala na eh. Kaya lang. Hindi, alam ko naman lahat tayo wini-wish eh. Wini-wish na wala nang susunod na Pero yung probability kasi, kaya yan, pre? May nagising na naman na monster sa ilalim ng dagat o may gumalaw na tingin ko may gumalaw na tectonic plate na tectonic plate. Pero yan ang dapat yan ang dapat yan yung dapat ina-assess ng PhilVox kung ano yung naging source kung bakit nagkaroon ng lindol. Ano ba yan? May kinalaman ba yan sa volcanic activity o 'di ba? Yung mga ba't may bulkan ba sa Cebu? Wala naman eh. Wala ba? Di ko alam. Hindi, pero ang iniisip ko kasi, pre, parang sumabay pa yung Tagaytay di ba? Natagaytay ba? Mayon ba yun yung sumabay? Parang masyadong matindi yung nangyayari recently na sunod-sunod yung mga natural disasters. Okay, so meron tayong 2 bulkan na aktibo sa Cebu, Biliran at Canlaon. Meron. Pero parang yan yung actually first time ko lang narinig na may ganyan palang klaseng bulkan eh. So hindi sila ganun ka-famous. Parang Hindi. Kumbaga sa bulkan, yan yung bulkan ng Channel 5. Oh, ganun. De, pero familiar naman ako sa Biliran at Canlaon kasi yung mga street dito. Pero alam mong may bulkan na ganun? Hindi, akala ko nga bundok tong mga to, yung mga bulkan pala to.
Ayun pala. Ang tectonic yung origin. Tectonic daw talaga. Pero ito pre, ang nakakatakot lang, parang hindi binibigyan ng gobyerno ng much importance yung mga nangyayaring uli. Di ba around this time, dapat namimigay na sila ng mga go bag, mga ganun. Oh, Ikaw pre, tatanungin kita, meron ka bang go bag sa bahay? wala. Tangina, ano? Tingin mo, pag nagkanda leche-leche, magsusurvive ka? Feeling ko naman, as a person, resilient ako eh. Yung tipong medyo apocalypse level, yung, alam mo yun, yung nasira yung komunikasyon, nasira yung mga infrastructure. Feeling ko naman yung madiskarte ako para mabuhay doon. Ay, linawin ko lang, nearest volcano sa Cebu yung Biliran at Canlaon pero hindi sila sa Cebu matatagpuan. Yung sabi ko sa'yo na parang parang wala, parang malabo yata well, I could be wrong pero parang ang labo kasi na magkaroon ng bulkan sa kung meron man sinira na siya nung naghiwalay-hiwalay yung mga isla. Pero nag-dismiss na pala ng PhilVox yung claim na may submarine volcano na nagigising sa ilalim ng Cebu. Ayun ako. Pero totoo talaga. Pero ikaw talaga, yung tingin mo ba kung tingin mo maglilindol, malakas may certain lugar ka ba na tingin mo natatamaan? Hindi sa wini-wish natin pero tingin mo magkakaroon ba o wala na? Sana wala talaga. Hindi, so far kasi puro sa Cebu yung Cebu. Hindi nagkaroon dito sa North Luzon Karoon ba? Wait, Luzon. 3 point something intensity 3 point something nagkaroon sa North Luzon nitong weekend lang, Sabado yata yun. Wait, October 11, 4.9 sa Angeles, 20 kilometers mula sa Angeles, Pampanga. Technically yung 4.11 mababa pa yun no? Mababa pero ramdam mo yun. Kumbaga yun yung mga kinakain for breakfast ng Japanese no. Di ba sa Japan mas madalas maglindol? Pareho tayo ng Japan nasa line of nasa ring of fire. Ring of fire. Kaya nga pag lumindol dito sa Pilipinas, hindi ka dapat nagugulat. Hindi ba nga sanay na tayo sa lindol? Pero ikaw nakatandaan mo yung unang instance na naramdaman mo yung lindol? Yung 90s na earthquake. To be honest nung 90s, hindi ko naramdaman yung lindol Parang recently lang, masasabi ko bang recent yung mga 10 years ago? Nung 10 years ago, nung nakatira pa ako sa Taguig, doon ako unang naka-experience ng yung naramdaman ko na lumindol. Tatandaan ko parang patulog ako nun. Tapos, naramdaman ko kinakalog yung kama. Natakot ako nun, pre. Akala ko maligno. Ganun yung pakiramdam ko nun Tapos kumakalog talaga yung kama. Ganun yung una kong experience na. Tapos doon ko napagtanto, ito pala yung pakiramdam ng lindol. Pero, tanda ako, since nangungupahan din ako nun, wala akong katakot-takot sa puso na lumindol nun. Kasi nga nangungupahan. Ang nakakatakot pag natibag yung bahay mo nandun ka sa loob. Yun nga makikita mo may crack or something. Parang ako pag nagwo-walk around ako Pero nung bata ako, may bahay kami na sarili namin. Pero never ako natakot na parang hindi ko na-experience na magka-crack yun. Siguro maganda lang yung pagkakabuild sa kanya. Pero yung ngayon parang mapapatingin-tingin ka kung ano nangyari. Yun yung nakaka-paranoid na since homeowner ka na nakakatakot na may makita kang malaking biyak siguro sa bahay mo. Iyak-tawa ka na lang. Oo, kasi mahirap mahal magpaayos ng pundasyon. Mahal magpaayos talaga. Nakakatakot. Ay, nako. Ang hirap. Yun yung parang nakakatakot talaga pag nasiraan ka ng gamit. Ang problema mo sa lindol, wala kang kalaban-laban. Saka wala kang hindi mo siya ma-anticipate. Papanoorin mo lang na sinisira ng kalikasan yung bahay.
Yun yung, ang difference kasi ng yun, yung baha. At least, kailangan may malakas na ulan na nangyari. Oo. Pero masakit din yung baha, pre. Unti-unti Oo. na makikita mo umaangat. Kasi ako, di ba nga laking malabon Oo. ako? Pre, lahat ng memories ko, halos, masabi ko mga 80%, 90%. Buong buhay ko, kasi bago ako dumating sa Malabon, Valenzuela kami natira, lumulubog din kami doon. Oh. Ang ironic nga, ang target ng tatay ko, umalis kami ng Valenzuela para makalipas sa baha. Pero yung nilipatan namin, mas malupit yung baha doon. Ang dami kong ubus ang mga childhood pictures ko, pre. Yung mga childhood pictures ko, yung mga ambon lang mula sa kamag-anak mo na may naligaw na childhood picture ka. Ganun lang yung mga childhood picture ko eh. Di ko alam kung ano yung naging assessment ng papa mo. Bakit lumipat pa rin kayo sa baha? Hindi kasi exclusive subdivision kasi nilipatan namin. And siguro yung sailing nila dati, hindi nila hindi naman nila anticipate na magiging ganitong level na. Kasi parang lumalala eh. Palala ng palala yung baha ngayon. Diba? Parang andali ng bumaha ngayon. Kung meron akong na-appreciate na natutunan ko sa nanay ko, magaling siya mag-scout ng lugar. Never pa kaming nagkaroon ng nilipatan na binaha. Tatandaan ko, pre, nung bata ako, nakatira ako doon sa subdivision, pabike-bike ako. Siguro may bayar ng lupa doon. Alam mo naman yung classic na magtatanong, boy, binabaha ba dito? Tapos nung tinanong ako, boy, binabaha ba dito? Opo. Hanggang saan yung baha? Tinuro ko yung poste. Kasi inabot talaga yung kable ng poste sa hanggang dyan po. Talagang yung nagtanong sa akin, hindi makapaniwala na may ganong level ng baha. Na parang, seryoso ka? Hindi mo kami niloloko? Ayan po. Tapos pinakita ko sa kanila yung watermark. May guhit yun eh. Oo, gano'n. Uy, Kaya nga dito yung Inundoy eh. Pag pumupunta ako sa Banawe area, makikita mo pa rin dun sa mga matataas na gate asan yung watermark. Eh. Yung marka. Parang buhay na patunay yun na yun. Na ito yung inabot ng baha. Shoutout sa mga marakot sa flood control. What's up? At guys, ilang linggo na. Update nga pala. Wala pa rin nakukulong mga kaibigan. Kahit isa, wala pa rin nakukulong. Malupit doon. Feeling mo makukulong? Wala. Janet Napoles is laughing. Diba nakawala na si Janet? Wala na. Sabi na sa'yo eh. Mayaman pa rin si Janet Napoles eh. Di ba yung anak nun dati, hinanting din ng internet yung anak nun dati? Nakita mo ba yun? Yung isa sa mga iconic pictures ng anak nun dati, yung nakasakay sa kotse na naka-gold na dress. Or hindi mo na matandaan yun? Ay, hindi ko na yun. Ay, no. So, ewan ko kung, again, sinasabi ko, si BBM, kung meron siyang opportunity para isalba yung pangalan niya at saka pangalan ng pamilya niya, binibigyan na siya ng universe ng opportunity para mag-redemption arc. Simulan niya sa sa pinsa niya. Allegedly. Pero ikaw, Tito P, anong final say mo dito tungkol sa sa mga lindol na naranasan natin? Pray lang. Parang ang lungkot lang na yun naman kaya mong gawin, prayer lang. Pero yun nga, again, kung ikaw nasa kumpanya ka na pinaprioritize ng kumpanya yung kita kesa yung kapakanan mo. Gisip-isip ka na. Oo, mag-isip-isip ka na. Yan ang indicator na nasa maling kumpanya. Pero alam mo naman yung unang test para malaman mo kung mahal kayo ng kumpanya nyo, di ba? Ano yun? Yung pa-pizza ba to? Hindi. Habang nag-a-apply ka pa lang, punta ka sa CR. Tignan mo kung may bidet. Kung walang bidet yung kumpanya nyo, hindi kayo mahal nun. Totoo. To be fair, nung pumasok, yung pinasuhan kong po. Kung sa bidet pa lang hindi na maibigay, huwag niyo nang asahan na mahal kayo ng kumpanya niyo. Sorry, Tito P, may sinasabi ka.
Perfect example, yung pinasukan kong kumpanya. Pumasok ako doon, wala kaming bidet. Hindi siya pumasok sa bidet test. Pero meron na silang bidet ngayon. Sa akin din. Nung unang sabi ko, tangina, ano ba to? Walang bidet dito. In fairness, yun nga, may bidet na ngayon. So, tas ang masakit doon, yung tabo namin, pre, yung lang, yung ginupit na, na galon. Ay, hindi. To be fair sa kumpanya namin, yun yung sinabi eh. Sa ngayon wala kaming bidet, pero nag-invest sila sa tabo. Maganda yung tabo namin nun. Yung sa amin, 4 na cubicle, isang tabo eh. Hindi, yun lamang lang namin, maganda yung tabo namin, pero pa rin, sharing pa rin. Kung isa inyo parang sinabi na mahal kita pero pangkabit lang, tabo lang kaya ko ibigay sa'yo. Hindi, pero yun yung nga yung maya-maya kinakabitan na ng bidet yung opisina. Ano yan? Parang nagkaroon ba ng rally? Nagkaroon ng... Hindi, survey lang. Sa survey lang. Kaya yung mga yung mga employee survey na yan, napaka-importante niyan. Diyan kayo mag-voice out ng mga nyo. Ng mga hinahin. Kasi sabi ng iba, NPA daw pag nagre-reklamo eh. Hindi. Yun nga, pag binigyan ka ng venue para magreklamo ka para malaman nung Dito mo malalaman kung may concern sa inyo yung upper management, kung nakikinig dun sa mga hinaing. Ay, nako. Basta sana, yun nga, pagdasal na lang natin guys. Tulungan nyo kami magdasal na sana yun na yung last ng mga... Saka shoutout din sa mga taga Cebu na naapektuhan ng lindol. Sana makabawi kayo. Sana safe lang kayo dyan. Sana walang nangyari sa inyo na masama. Ingat-ingat lang sa mga kaibigan at mga listeners natin dyan sa Cebu. Oo. You're all part. Pati Mindanao yata meron, di ba? Oo, di ba? Cebu. Ay, Davao. Oo nga pala, pre, pati Davao nilindol. Mm-hmm. Habang lumilindol, sumisigaw silang bring him home. Ina. Gusto ko sundutan pero ayoko na. Speaking of bringing home, di ba lumabas na yung decision ng ICC? Lumabas na ba? Yung tungkol doon sa petition na ma-house arrest si P. Dutz. Hindi mo nabalitaan? Di pa. Ayun, rejected. So wala ring kwenta yung resolution ng Senate and hulaan mo kung ano yung mga hinold na reasons kung ba't dininay. Ano? Yung mga statement ni Sara Duterte, yung mga pagmumura ng mga DDS sa mga judge ng ICC, yung pagiging yung rally ng DDS na sahig. Hindi, yung bringing home dito sa Pinas. Ang gusto nilang palabasin, malakas pa yung impluwensya ni PDG. Kaya hindi siya pwedeng i-house arrest. Kasi posibleng nga mag-mobilize ulit ng ganun. So, ang pinaka-ending nito, ang may kasalanan si Sara. So, naging counterproductive pa yung naging counterproductive. Nakakatawa. Anyways, yan. Mga kaibigan, pinagdadasal namin na lahat kayo ay safe doon sa mga nakaraan na natural disasters dito sa Pinas. At sana wala nang maulit na ganoong Though, posible pa rin siya mangyari in the near future, pero sana kung meron man, hindi na ganong kalakas. Kasi sobrang nasira ng Cebu Tito P? So, prayers para sa mga kaibigan natin sa Cebu, pati sa Davao. Sa buong mundo, kung nasan kayo ngayon, sana maging safe kayo. Tito P, may gusto ko bang batiin or gusto ko ba i-promote? Follow nila ako sa IG account ko, Tito__P. Yan. At yung mga kaibigan nating podcast, gusto ko lang i-shoutout yung mga kaibigan nating shoutout. Nandyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, 25% podcast ni Jasper Reyes na matagal-tagal na rin hindi nag-guest sa Machong Chismisan si Jasper Reyes, no? Matagal nang hindi napapakinggan dito sa show na to. And 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicle Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, malapit na ang kanilang pagbabalik, Pandango sa Lightbulb Podcast, saka Konichi Mates Podcast.
Saka shoutout na rin sa mga Patreons natin, si Olayo Sinpri, Kigandahan, Dar Almeda, Wilbert Asawa ni Beng, Darwin Busuego, Jason Bonsa, Jun Magpuyo, Aiser Patalen, si Jimbo, si patron ng mga Patreon, si Len Mackenzie, at syempre ang mahal natin na Kitorific PH. Yan. Thank you na marami. Maraming salamat. Tito P, gaano ka katakot na maging biktima ng tawag dito ng lindol? Tingin mo ba may chance ang mabiktima ka ng lindol? I'm not saying, I'm not wishing you anything na masama. Pero tingin mo aapekto kaya siya sa Philippines sa mga susunod na araw? Sa akin kasi control the controllables eh. Yung pag magkaroon man ng lindol, hindi ko makokontrol yan eh. Ang sa akin lang, ang kaya kong kontrolin, paano ako magre-react pag andyan na yan. So, ano lang sorry, ako. Go. Lang ako. Tuloy mo lang, sorry. Yun lang, ready lang ako sa kung ano mang pwede mangyari. Yun na lang. Uy, shoutout nga pala, nakalimutan ko, si Kujo nga pala, na isa sa mga pinakabagong Patreon natin. Nakalimutan ko siyang batiin sa ibang episode. So, thank you. Ngayon, in-update ko na, Kujo. So, babatiin kita pala. Yan! So, again, stay safe everyone sa lahat ng nakikinig ng Machong Chismisan. Pwedeng makalog, pero mag-ingat lang tayo palagi. Yan. Parang walang sense yung sinabi ko natin. Mo na lang ako eh. Kung papansin nyo guys, medyo chill lang ako ngayon kasi medyo hilong-hilo na ako ngayon. Na pinilit ko lang mag-record ng episode ngayon pero hilong-hilo na ako sa antok. Gago kasi ito si Tito P. Late kami lagi nagre-record dahil sa kanyang trabaho. Sabi ko kay Tito P, mag-resign ka na dyan sa trabaho niyo dahil nakakasira yan sa pagre-record natin ng Machong Chismis. Kaya lang hindi ko kayang katapatan yung 300,000 na sahod ni Tito P sa sahod. Kung alam nyo lang guys kung gaano kayaman si Tito P. Ay, nako. Pero again, Tito P, maraming salamat sa pagsama sa akin sa episode na to. Follow nyo si Tito P, Tito __ P, para makita nyo yung pagsabit-sabit niya sa iba't ibang bato. Plastic na bato. At yan, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin natin, pinakamabangis, pinakamalakas, Tito P, na lagi nagsasabing, honesty is the best. At ako naman po si Makoy para your showbiz bro, na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan, ng tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Bleep! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.